guys! So, another topic again. Parang naguguluhan ata tayo sa dapat marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo or dapat marunong kang lumingon kung sinong tumulong sa'yo. So, through my experience, sabihin ko ng tao, ang gumagawa ng sarili niyang kabaluktutan sa'yo at sa sarili din niya mismo. Or I can say, tao din ang gumagawa para hindi ka lingunin or di mo siya lingunin. So parang yung lagi nilang sinasabi na gustong-gusto nilang sinasabi na dapat marunong kang lumingon. Yeah, sinabi ko na rin kanina yung kunwari kung umangat ka daw sa buhay or kung umangat tayo sa buhay natin, dapat marunong tayong lumingon kung sinong tumulong sa atin. Sa akin kasi, sa experience ko, kung lahat-lahat sabihin natin, andyan naman ang magulang natin. Sila ang nag-alaga sa atin, pero hindi natin maiiwasan na no one is perfect. Oo. Excuse me. Oh my God. Yung ubo ko. And tama naman na dapat lingunin sila kasi sila ang bumuhay sa atin. Nag-aruga kahit konti lang, kahit marami man lang dyan ang scars or this perfection, yung pinapamukha sa'yo kung pinapamukhang hindi maganda ang mabuhay or etc. pains and traumas, pero andyan pa rin sila na ginaguide ka at pinapakain pa rin naman. Pero kulang lang sa spiritual. At kunwari, nag-aral ka na mabuti dahil sa desisyon mo. Ang lilingunin mo doon is yung sarili mo. Kasi ikaw ang gumawa ng porsigido pura, tumaas ka. Pero huwag masyadong naman ang titignan mo. Kailangan mo din naman silang lingunin kahit konti kasi sila ang nagluwal sa'yo kahit kahit sabihin mo ng hindi spiritual din, respeto bilang magulang at bilang tao. At bilang isang pamilya din, kailangan mo ding kailangan mong bigyan din ng kahit financial kahit konti kasi maraming dyan yung iniiwan lang yung magulang. Kahit hindi ka tinuruan ng mabuti, turuan mo ng mabuti yung sarili mo. Kasi deserve mo yan. Pinaghirapan mo yan. Lumingon ka lang kung ano yung pinaghirapan mo. Parang nag-reflect ka kung anong buhay mo noon. Tapos napursigido kang mag-aral para sa hihinat mo ngayon. Parang pag naging CEO ka na dati once a day lang kumakain, hirap magbayad ng tuition fee, walang allowance pag nag-aaral, walang tsinela, sapatos papuntang school. Minsan, kinukutya ka dahil minsan ka lang maligo or wala kang baon or yung ulam mo, ganito, ganyan. Pero nung nagporsigido ka, wow, umangat ang buhay mo, gumanda yung trabaho, buhay. Pero kailangan may lingunin ka din, hindi lang sarili mo na pinaghirapan. Siyempre, kung anong pinanggalingan mo, respetuhin mo din. So, may part na sinabi din ako noon na ang hirap lingunin pasto bago yung healing. Naalala ko yung may ginawa kaming video noon nung andun pa kami sa city nung hindi pa to na ang hirap lingunin yung lugar na nagbigay sa'yo ng madaming pains and traumas. Pero pag you accept that scars, parang naka-move on ka na lahat ng bagay talaga may dahilan. May part yung pains and traumas yun para lumakas ka. Parang yung CEO na to na biglang taas dahil sa pagpupursigido. Scars niya kaya bigla siyang lumakas. Yun din yung lagi nang sinasabi na it's you who made this, it's you alone who make yourself winner. Yung mga English talking bear. Pero huwag masyadong i-heart yung i-heart yung sinasabi nilang huwag mong don't mind those who I didn't came and help you, etc. But we have to kasi part sila ng buhay natin. A part of gratitude din hindi dahil sa kanila kinaya mo. Well, hindi dahil sa kanila din kinaya ko tong healing na to. And kay God, of course. Yung pinaramdam niya talagang love na yun. Kahit energy yun grabe. Ang lakas ng love na kakaiba na kwan. You can conquer everything. You can conquer any doubts and fears. Even
feeling mo, marami kang ma-imagine dyan eh. Kung gagawin ko to, ganito, ganyan. Madaming magagan sa akin, madaming magpe-persecute. May gustong patayin ako. Baka harap-harapan pala, ilabas yung gun niya at biglang tutukan ako, parang ganun. Imagination will be always there. Pero, parang, dahil lang sa energy na yun, parang pinalakas niya yung courage and confidence. Parang pinalakas niya yung self-esteem. Tapos, you can do and go further. Kasi ang hirap, di ba, mag-preach or magsalita tungkol kay God. Mostly ng ating history from the very beginning. Until now, we are experiencing persecution, different kinds of persecution na parang kulang na lang, they will throw a big stone in your face. Pero, you have to put boundaries and limitations also. Kasi ito ang sasabihin ko pag gusto talaga ng taong magbago, gagawin niya lahat. Iba yung sinasabi niya. Through experiences, wala na kasi akong makitang tao na sabi niya magbabago siya. Hanggang bibig lang. Yung binigyan mo siya ng chances, more over and over again. Yeah, parang may part na nagbago konti, tapos parang biglang bumalik at naging worse pa. Kailangan mong alagaan yung trust mo talaga. At patunayan muna through experience yung taong yan bago may ibigay talaga yung trust mo. Kasi dahil lang sa trust na yan, masisira yung sarili mo, di ba? Yang dahil sa kinoconsider mo din yung culture, isa din sa toxic culture natin, na dapat marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo or kung anong tumulong sa'yo bago umangat ang buhay mo. Alam nyo, dahil sa problema ko na nga lang tong spiritual healing, problema ko pang ng cash kung paano kukunin kasi may utang pa ako. Dahil doon, para maggunaw ang buhay mo, tapos magiging baleo, ganito, ganyan. Buti na lang andyan yung protection energy ni God, kaya medyo nababawasan. And then, may part yung sarili mo na siya mismo ang uplift sa'yo, spirit, yung fighting spirit, tapos yung decisions, and paano mo i-handle yung problem, tapos gagawan ng paraan. Ikaw mismo ang gagawa. Tama yung sinasabi na, you alone who made your success today. Sabi nila, tama yun. Parang, naisip ko, kasi sinabi ko din naman, di ba, noon, naisip ko na kausapin yung lola ko. Pero sabi ng lola ko, hindi ako ang nag-ano ng allowance ko. So, ang kausapin mo is yung nabibigay. Kasi dati, ang hirap namin magsalita kahit kanino dyan, mga uncles, aunties, cousins. Parang, mind your own business. Kung may problema ka, problema mo lang yan. Gawan mo ng paraan. So, parang yung nagpalakas ng loob, ako mismo yung nag-stand para magsalita at gumawa ng paraan para kausapin. Kasi ang hirap talagang kausapin ang isang tao or lalo pag low esteem ka din. Hindi malakas ang loob na sasabi nila. So parang pag ako ng work ko dati, alam mo ba yung parang kakainin ka ng puso mo, yung kaba mo? Dahil sa interview din, parang yung nagsisave na lang sa akin noon is pagiging humbleness. Kasi yun din ang gusto nilang ginagawa. Yun din ang recommendation nila sa interviews. Kung may interview ka, grabe naman. Huwag nyo naman pakita kung anong totoong ugali nyo, kung lalo pag yung yabang na yan, alisin nyo yan. Kasi yung mag-i-interview, syempre madi-disappoint. So, kahit pa utal-utal kang sasagutin nyo, basta nasagot mo, basta nakita nilang genuine. Meron pa yung time na makakalimutan mo talaga yung word. Sisigawan ka pa talaga, na-try ko yun, yung sa interview, sisigawan ka. So, mostly ang tingin nila sa akin kasi tahimik at hindi masyadong sumasagot. Masungit. Pero, may time din naman talaga na masungit ako. Depende sa kausap at ka-face to face. Pero pag sa interview, bakit mo napapakita ang sungit na yun? So, syempre, mapapakita mo din na tense ka, yung kinakabahan ka, magre-red yung mukha. Kasi, yung mukha ko din, madali daw mag-red. Yung gusto mong sabihin is hindi mo mapalabas, lalo pag low esteem ka. Yung
yung kahit anong gawin mo na gusto mong ipalabas, yung parang, parang ganun, ayaw lumabas ng busis, yung parang nababaluktot yung dila. So, ganito rin pala ang experience ng confidence na sinasabi nila. Yung naturally lumalabas sa'yo. Wow, very strong. So, nagagamit ng iba na sama-sama sa pangingiscam at pangbababae. Kasi alam natin, yung mga nang bababae dyan, sweet talker, naturally madaldal sila, kaya yung babae na antig, kasi mostly tayo yung mga babae, hindi natin na-express yung sarili natin, di ba? So parang, pag nakikita natin yung lalaki na madaldal at willing kang pakinggan, na kahit hindi niya sinasabi na, sige, express mo yung sarili mo sa akin. Pero the way that men act and talk is you are very mesmerized. Pero yun lang, iba pala ang habol sa'yo. So may time na, kung sabi nila, is winert mo yung sarili mo, naturally, minamagnet mo yung ano. Pero actually, kung ako na may experience nito, may part na ako ay namamagnet ng isang tao. Their silence itself talks the energy. Nakikita mo nga yung isang tao na alam mong tahimik, mabait, yung taong hindi marunong mang-apak ng sarili niyang kapwa, naturally, yun palang sinasabi nilang, naturally magnet his own fellow. So, ganun pala yun. Kasi ako din mismo napapalingon ako sa taong yun na hindi ko alam. Yung energy ng taong yun. Baka yun yung ano. Well, hindi natin ma-explain yun. Pero, that's a word of awkwardness and men and women, I can experience that kind of actually. Naglalakad ka lang or nasasakyan ka. Pero, meron yung time na pag ako kasi ayaw ko noon pa hanggang ngayon, yung nililingon ako ng walang dahilan or yun ako ang nagiging topic ng walang dahilan or ako yung attention is sa akin kasi hindi naman ako nagsisik attention. As much as possible, okay lang sa akin na nasa likod ako, nasa corner lang at nagpe-play safe, pero hindi ko ba alam bakit yung minsan topic is nasa hindi natin maintindihan yun na part. So there's something explanation about energies, vibrations, and spirituality, spiritual world and physical. All eyes in you na sinasabi nila. Well, maybe something with the purpose that they are saying. So ibig sabihin baka yung taong yun na nagmagnet sa akin para kunin yung attention ko nang walang dahilan is baka may purpose yun na malaki din. Sa kanilang pamilya, sa kanilang community, etc. So, every person that magnets you, may purpose. Kanya-kanyang purpose. Kasi, meron talaga yung tao na kiber lang. Yung hindi mo ma-vibe yung energy niya. Kiber lang. Siguro, sometimes, ma-vibe mo yung energy ng taong yun, may nangyari nung past, or may mangyayari sa present or mangyayari pa lang sa future. And doon mo mapapag-connect. Minsan, doon ko nakukuha yung yung binibigay kong topic. Minsan, biglang napalingon ka kasi may naramdaman kang parang kakaiba. Tapos paglingon mo, kilala ko to Tapos, after that, within a week or a month, may nangyari. So, yun pala yun. Or may bigla kang nasabi din, tapos napag-connect, yun pala yun. Parang yun din ang connection ng psychic na sinasabi nila or visions or connections. Well, stop na natin yan. Ituloy natin yung topic natin tungkol sa utang na loob na yan. Unang-una, ang pinaka number 1 na bayaran natin ng utang na loob is si God. Second, pag ikaw mismo talaga ang gumawa ng paraan para sa iyong mga problema, ikaw. Lastly, is those small pieces na kahit pains and traumas ang binigay nila sa'yo, respect and give gratitude from that part. Every pieces, even the smallest part of the puzzle is very important nga sabi nila para mabigyan mo ng kahulugan or mabuo mo ang isang puzzle. So, as you love
what happened to your life, pains and traumas, or beautiful sadness or angerness or hatred. And you forgive what that experience is from pains and traumas. And yourself also. You get that peace and peace and freedom, the eternal one. Tapos, yun na rin yung sinasabi lang utang na loob sa sarili mo at sa iba. Kasi sinimulan mong respetuhin na ang buhay mo at buhay ng iba. At ang experience mo at experience ng iba, connection ng lahat, and iba na yung sinasabi nating pera, utang na loob sa pera. Mas malaki ang bayad ng isang tao pag tinulungan ka spirituality kaysa sa pera. Walang value yun. Materialistic world lang yun. Ang mas malaki ang value is kung yung taong yun, sinaktan mo na nga lang, tapos yung sinaktan mo yun, tinulungan ka pa. Through motivation, or dahil sa ginawa mo, binigyan ka na ng lesson ng buhay, na huwag mo ulit gawin yun, at hindi mo nakita yung learning and lesson. Hindi mo nakita yung utang na loob na sinasabi nila na yun. Hindi lang karma ang umirang utang na loob or etc. So, in these experiences, pinakamalaking utang na loob ko is si God. Second, sarili ko kasi ako rin naman mismo ang gumawa with the help of God. And lastly, some other people's. Small pieces, pero napaka-importantly. And thanks for them. Pain or traumas man yan. Ayan, utang na loob. Respect. I respect that experiences from them. Yan. Ang sinasabi lang, nakabayad ka na ng debt mo or utang na loob na yun. Just like giving life, as life gives you back or renew you, you are giving it back again. Ganun din po yun. As you respect yourself, you are starting to respect others. So the life is given to you. Now it's your time to pay your debt again, which is that loving yourself and respecting others, even though it's pains and traumas. The experiences, the connections. Loving what you have, be contented. Pagbabayad ng utang na loob na rin yun eh. Willingness, forgiveness, respect, love, what else? Happiness or sadness, as long as you are not stepping someone below the belt. So, yung paggagawa ng ng kulang-kulang na yun, black magic, voodoo, o etc., stepping below the belt na yun sa spirituality. So, you're giving curse to your generations. It's actually 36. I once asked a pastor, it's 36 generations. So, this is the 36 generations. Oh my gosh. That's why it's very heavy. Parang kahit tower moment yung experience mo, may kakaiba pa rin nangyayari. Like, there are some different kind of possessions or parang gusto mong kumala, yung feeling is gusto mong kumawala sa pre-imprisonment. So, ito siguro yun, yung healing. So, nakuha mo yung freedom sa prison na yun. So, pag hindi nyo pa rin naintindihan yung hell sa piramdam, yung feeling nyo na parang walang maganda sa bukas kahit everyday bumabangon ka, laging yung problema na lang ang pinoproblema mo, hindi mo nakikita yung miracle na small pieces, yung paligid mo, hindi mo nakikita yung ganda kahit ang daming basura. Yung animals, hindi mo makikita yung tulong nila, which is ang laki ng tulong actually nila. At yung iba inaabuso pa, di ba? Yung pamilya sa loob ng kahit small pieces, hindi mo nakikita yung tulong ng isang isa, kaya parang ang naisip mo, parang ako na lang atang gumagawa ng paraan, or ako ang gumagawa ng task, or ako, parang ako na lang. Ayan, andyan po tayo sa imprisonment. Wala po tayo sa is in peace, it's freedom na sinasabi nila. Yung lagi na lang nasa isip mo is stress, depression, problema, anxiety, walang panahon na maging masaya. Yun, nandun sa imprisonment. So, thanks to God sa nangyari to. So, grabe, 36 generations. Tapos, mag-a-add pa yun, yung ancestors mo. Magsisimula sa ancestors na mag-asawa. I-add mo yung pains and traumas ng magulang nila. Pinasa sa'yo pati kasalanan. Lalo pag gumawa sila ng magic, yung voodoo, black magic, etc. Witchcraft, like ganun. And yung pag-uugali nilang hindi maganda kasi witchcraft din po yun. Passing of natural sins na sasabi nila. And i-add mo pa yung mga anak nila, mga pains and traumas in mga kasalanan na ginawa nila from their, tapos mag-asawa ulit, tapos nag-asawa ulit,
parang ang dami ng patong-patong na kasalanan at mga ugali na naturally pinapas nila through genes and DNA. So, naturally, meron talagang kahit ang sama ng ugali, kahit nakikita naman natin sa movies, is kahit anong gawin man ng batang yun, mabait talaga, anong gawin ng magulang actually, baliktad, is mabait pa rin ang batang yun. So, wow, that's a blessing actually. So, pero let's always give gratitude kahit financially yung ano na yun. Kahit ikaw ang gumawa ng paraan, at least, gumawa ng paraan para magawa ng paraan yung problema, give gratitude for the situation na they allowed it. Diba? Kasi sometimes, gumawa ka ng paraan pero lalong pinagbagsakan ka ng ano na wala na, as in talagang madudurog ka na. Yung problema nga mga lahat, hindi pa mag-a-agree ang ano. Alam ko may mga ganung sitwasyon yun. So parang maglilid sa'yo ng parang isipin mong i-end mo yung life mo. Ganun. So, every little things kailangan natin pansinin at mag-give thanks. Kasi isang paraan din ng pipay ng utang na loob sa buhay. So, at kay God or sa universe. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want to share your next videos.